So may bagong balita ngayon mga sangkay, mukhang ano ba 'to, naninilikado ba ang administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. At ito nga po, mga sangkay, no? Bagong-bagong balita na lumabas ngayon. At usap-usapan na po ito ngayon sa mga pahayagan. At maging yung mga netizens ay sari-saring komento na po ang lumalabas. Medyo bad news po ito mga sangkay, pero talakayin po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang, no, sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, guys, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, meron pong balita ngayon, no? Ito, yung update natin ngayon, medyo delikado dito si PBBM kung ito po ay totoo. Malayong agwat ng net trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte sa bagong survey ng SWS. Sumadsad sa negative 3% ang net trust rating ng Pangulo. Mas mababa yan ng 7% noong Setyembre. Habang kay VP Sara naman, tumaas sa positive 31%. Mas mataas yan ng 6% noong Setyembre. 38% ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 41% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala. Habang 20% naman ang undecided. Kay VP Sara naman, 58% ang nagsabing mataas ang tiwala nila. 26% ang maliit ang tiwala sa kanya, habang 17% naman ang undecided. Isinagawa ang survey mula November 24 hanggang 30 sa 1,200 respondents. Kinomisyon ito ng consultancy firm na Stratbase. Wala pang payag tungkol dito Malacanang at ang kampo ni VP Sara. Okay, so ito po yung net trust ratings ng ating Pangulo at ng ating Vice President. Kay PBBM, bumaba mga sangkay, negative 13%. Kay VP Sara, umakyat po ng 31%, no? So, anong ibig sabihin nito mga sangkay? Yan po, ulitin natin itong video. SWS, sumadsad sa negative 3% ang net trust rating ng Pangulo. Mas mababa yan ng 7% noong Setyembre. Habang kay VP Sara naman, tumaas sa positive 31%. Positive Mas mataas yan 31%. ng 6% noong Setyembre. Okay. 38% ang nagsabing malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. 41% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala. Habang 20% naman ang undecided. Kay VP Sara naman, 58%. Okay, 38%. Tapos kay VP Sara, 56%. So, kung totoo man ang survey na ito, kasi we know naman kung kapag ka nagso-survey mga sangkay, kung sino yung nagpopondo, minsan, ganun po mga sangkay. Kung sino nagpopondo, pumapabor po sa kung kaninong politiko ang survey. Kaya nga po mga sangkay, sana wala na pong pa-survey. Naalala ko mga sangkay yung isa pong political analyst na nagsalita po tungkol dyan. Kasi ito po ay nakakasira mga sangkay sa bansa natin. Kasi nag-aaway-away yung mga Pilipino. Kita nyo ngayon. Kahit tingnan nyo po yung comment section, bardagulan. May mga naniniwala, may mga hindi naniniwala, mga sangkay sa survey. No? Pero, let's say, totoo, mga sangkay. Kay PBBM, 38%. Yung much trust ito, yung talagang solido silang naniniwala. Kay Vice President Sara Duterte ay 56%. So, mga sangkay, makikita po natin dito na malayo yung agwat. No? Malayo yung agwat. Pero dito sa Little Trust, mayroong 41% kay PBBM, 26% kay VP Sara. Undecided, pagdating sa undecided, 17% kay VP Sara, kay PBBM naman ay 20%. Yun po ang nangyayari ngayon mga sangkay.
So, anong tingin nyo dito? Tingin nyo ba makakasira ito sa imahe ni PBBM at sa kanyang laban patungkol po sa korupsyon sa Pilipinas? Tingin ko hindi po, mga sanggay. Kasi isa po ay nakaupo eh. Actually, wala na pong kwenta, mga sanggay, itong mga pa-survey na ito ngayon. Kasi siya naman po ay nakaupo na. Pero kay VP Sara, mayroon po siyang dating. Kasi nga po, siya ay tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ngayon, mga sangkay, ang tingin ko dito kung bakit nagkaroon ng plus 31 at negative 3 kay PBBM, dahil siguro mga sangkay, walang congressman at senador na napakulong bago po magpasko. Yun lang tingin ko mga sangkay. Kasi actually, yan po inabangan na marami. Ina-acknowledge ng lahat. May napakulong po na mga DPWH officials, 'di ba? Mga ano 'yun, mga big time po 'yun, mga sangkay. Hindi po basta-basta 'yun. At mga contractor. Pero ang problema, wala pong senador at kongresista na napakulong. 'Yun pong inaabangan ng marami mga sangkay. Kasi 'yun po yung sinabi ni PBBM. Pero kung nangyari 'yun, itong trust rating ng dalawang leader na dalawang magkaibigan dati, mga sangkay, malamang sa malamang, iba po ang kalalabasan yan. Malamang, baka baliktad. Baka plus 31 kay PBBM, negative 3 naman kay VP Sara. So, ganun po ang mangyayari ngayon, mga sangkay. So, dito, medyo tagilid ang ating presidente dahil nga po sa pambihira. Kung paniniwalaan natin itong SWS. Pero, I'm sure, marami pong mga magko-comment dito, mga sangkay, na taliwas sa kanilang opinion. Ngayon, eto pa, isa pa po sa bad news, mga sangkay. May mga nag-resign o may bagong nag-resign ngayon, mga sangkay. Inanunsyo ni Independent Commission for Infrastructure, ICI Commissioner Rosana Fajardo, ang pagbibitiw niya sa komisyon. Siya na ang ikatlong opisyal na nag-resign sa ICI kasunod ni na dating Special Advisor Benjamin Magalong at dating Commissioner Singson. Sa kasalukuyan, 3 na lamang po ang natitira sa ICI at ang delikado nito kung mag-resign din po ang iba pa doon. Actually, mga sangkay, masyado pong delikado talaga ang sitwasyon dito mga miyembro ng ICI. Tandaan po natin, mabibigat po ang kalaban dito. Hindi po basta-basta. Ang pressure niyan malala. Kaya nga mga sangkay, ako noon pa, tutol po ako sa sinasabi nilang i-live daw po yung hearing. Ayoko po noon kasi nga po, bagamat okay sa amin na mga vlogger po yun kasi makakakuha po kami ng mga information, pang-vlog, pang-reaction, pero hindi po makakabuti para sa kanila. Kasi mayayari yung pamilya nila dito, tatakutin po sila niyan. Tatargetin yung pamilya nila dyan. Tatargetin yung mga buhay nila dyan. So, delikado po talaga. So, hindi ko alam ano ang mangyayari dyan, mga sangkay. Pero, ayun na nga po, itong si Benjamin Magalong naman, pinalitan po siya ni Rodolfo Azurin. Tapos, itong si Singson, wala pa pong replacement. Si Fajardo naman, bago lang. Wala pa rin pong replacement. Hindi ko alam anong gagawin dyan, mga sangkay. Pero, ayun na nga po, tandaan po natin, mababangis po ang kalaban ng pamahalaan ngayon. Mga hindi basta-bastang tao, mga buhaya, kaya pong pagalawin yung mga sekreto nilang grupo na nasa labas, mga sangkay, para may patumbahin. Ganyan po kadelikado yan, mga sangkay. Kaya nga po, yung bansa po natin, alam nyo, kapag after ni PBBM, kung hindi po maaayos ang sistema nito, itong halimbawa yung paglalabas ng budget, mga sangkay, at political system, kung hindi ba aayos to, ayun na naman, balik ulit, mga sangkay, sa normal ang lahat. Paanong normal, sangkay? Normal na magnanakaw. Normal na sistema sa pagnanakaw. Ganun po ang mangyayari dyan, mga sangkay. That is why, very important na ang sistema na ito ay may saayos. Well, andyan naman na mga sangkay, sinusulong na po. Perma at hinintay na lamang po yung approval, mga sangkay, sa mga mambabatas kung ito po ay papasa sa kanila, itong Kadena Act. At marami pa po, 4 po yun na very important, mga sangkay.
na kailangan pong maipasa. So yun po yung, kailangan ni PBBM para po mabago, magkaroon ng reset. Mga sangkay, after na yan, pwede na pong ayusin yung saligang batas, which is yan po yung pinakamalaking problema natin. Itong 1987 Constitution, dahil basura po yan, mga sangkay. Ang dahilan na bakit magulo ang Pilipinas ngayon, ang politika. Balikan natin ang 1987 Constitution. Walang kwenta yan, mga sangkay. But as of now, kailangan po natin kumapit sa 1987 Constitution. Dahil kung wala rin pong Constitution, walang saligang batas, kanya-kanya na lang, baka magkaroon po ng civil war ang Pilipinas. Alright? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa mga malalaking balita na ito? Bihira. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.